Sa NBA, si Michael Jordan ang isa sa nirerespeto at iniiwasang makaharap ng ibang players dahil siya ang hari ng basketball. Mula sa 6 na championship, countless game winners at ang reputasyon na kayang durugin kahit sinong nasa harap niya. Walang nasa katinuan ang hahamon kay Jordan lalo na noong kanyang kalakasan. Pero isang araw sa camp mismo na MJ ay may nangasumamon. Hindi isang NBA superstar, hindi college phenom, kundi isang batang high school player ang naglakas loob na magsabi ng mga salitang bihira o halos walang nagsasabi kay Michael Jordan. Pag-usapan natin ang araw na dinurog ni Michael Jordan ng isang high school phenom na nagkamaling hamunin ng GOAT. Taong 2003, kaka-retire lang ni MJ mula sa kanyang huling stint sa Washington Wizards. Bagamat hindi na siya kasing explosive ng 90s Bulls days, nakitaan pa rin siya ng flashes of greatness. Ngunit pagkatapos nito ay niyakap na niya ang kanyang retirement life. Pero hindi ibig sabihin na tumigil na siya sa basketball. Bilang isang icon at negosyante, ginawa niyang annual event ang Jordan Flight School, isang summer camp na dinadayo ng mga top high school prospects at college players. Hindi lang ito basta training, kundi pagkakataon ni MJ na ipasa ang kanyang basketball wisdom at sabay ipakita na kahit retired na, siya pa rin ang hari ng court. Ang umamon kay Jordan na hindi basta-bastang player. Siya ang #1 high school prospect sa buong bansa. May build na pang pro, athleticism na pambihira, shooting touch na pang superstar, at kumpiyansa na parang siya na ang susunod na hari ng liga. Ang pangalan niya ay OJ Mayo. Sa edad na 17 years old ay grabe ang hype sa kanya lalo na sa media. Binansagan pa siyang the next LeBron James kasi tulad ni LeBron ay galing din siya sa Ohio Valley at parehong naging phenom sa murang edad. Nakasama siya sa McDonald's All-American, 5-star recruit at sinasabi ng lahat na siya ay future NBA star. Kasabay ng hype, andun din ang attitude ni Mayo na magyabang. Kasi sino ba naman ang hindi? Kung bata ka pa lang ay laman ka na ng ESPN, Sports Illustrated at lahat ng scouting reports. Sa isip niya, kaya niyang sabayan kahit sino pa. Kahit si Michael Jordan pa yan. Taong 2006, naganap ang Jordan Camp sa UC Santa Barbara, California. Present dito ang mga college stars, mga young ballers at mga top recruits. Nandito rin si LeBron James at Jared Dudley. At syempre, present din ang GOAT. Para kay Mayo, malaking opportunity ito para ipakita ang kanyang talento. Pero imbis maglaro lang at irespeto ang camp ni Jordan, gusto niyang kunin ang spotlight. Iniisip nito na kaya niyang sumabay at patunayan ang kanyang sarili na mas magaling siya kay MJ. Kaya nagsimula ito sa pagtatrash talk. Habang naglalaro sila sa scrimmage, tuloy-tuloy ang pangiinsulto ni Mayo at sinasabi nito ang mga salita kay MJ tulad ng "Guard me, MJ! You can't stop me! At I'm the best player here!" Mga boss, isipin nyo isang high school kid. Sinasabi sa harap pa mismo ni Michael Jordan na siya ang pinakamagaling. Sa una, kalmado lang si Jordan. Hinayaan, pinakinggan niya lang at pinagmasdan ng bata. Pero habang tumatagal na puno siya, hindi lang dahil minamaliit siya, kundi dahil gusto niyang ituro ang pinakamahalagang leksyon sa basketball, ang respeto at ang realidad. Pagkatapos ng unang scrimmage, pinatigil ni Jordan ang camp, pinalabas ang mga nanonood, pinapatay din nito ang lahat ng kamera sa camp. Dito ay pinaiwan niya ang mga pinakamagagaling na college at high school player para ituloy ang second game ng scrimmage. At tinuruan ni MJ ang batang uhugin na si OJ Mayo. Kinantihan niya ng matinding pantatrash talk at syempre kapag nagsalita si Jordan ay talagang may gawa. Kaya't nagpakawala ito ng mga fadeaway shots at paulit-ulit pinupostihan si OJ Mayo. Sinabi pa nga ni Jordan na tawagin na ni Mayo ang kanyang mama, nang ibig sabihin siguro ay kailangan pa nitong dumede.
Kahit anong depensa ang gawin ni Mayo ay walang sagot kay MJ. Ang bawat galaw ni Jordan ay parang lecture. Ang bawat tira niya ay reminder na anak, hindi ka pa handa. Ibang mundo ang nilalaro ko. Sa gitna ng laro, nilapitan at sinabihan ni Jordan si OJ Mayo na maaaring ikaw ang pinakamagaling na high school player sa buong bansa. Pero ako ang pinakamagaling na manlalaro sa buong mundo. Kaya wag mong i-disrespect ang pangalan ko. That you can't guard me, you can't do this. And then finally I said, look, dude, you may be the best high school player, but I'm the best player in the world. And he said, hey, fella, let me tell you something. He said, you may be the best high school player in the world, but I'm the greatest ever. And don't you ever disrespect, the great. Labis na napahiya ang bata. At ayon kay Mayo, hindi niya makakalimutan ang araw na literal na dinurog siya ni Jordan sa harapan ng mga best prospects. Natutunan nitong magpakumbaba na ipinakita sa kanya ni Jordan na kahit gaano ka pakagaling ay mas mataas ang level ko. Simple lang naman ang aral dito. Huwag kang basta magyayabang dahil lang magaling ka sa level mo, kasi laging may mas mataas na level at laging may isang tao na kayang ipakita sa iyo ang totoong kahulugan ng greatness. Mga boss, kung nagustuhan nyo itong classic na kwento, ay huwag kalimutang mag-like at subscribe at comment din kayo kung anong kwento ang gusto nyo pang pag-usapan natin sa susunod.